Doc Mark, ano naman po yung role no ng healthy diet sa ating brain function? Kasi meron po tayong naririnig yung mga specific na pagkain na tinatawag nga na brain boosters o yung mga brain food katulad yata ng mani. Yan po, Doc Mark. Mm, tama. Okay, so, gaya ng ibang mga organ sa katawan natin, siyempre kailangan din ng nutrisyon ng Mm. utak 'no, ng brain. Mm. So, yung mga meron yung nga, yung mga brain booster sa tinatawag 'no, yung may mga pagkain na yung rich in healthy fats 'no, yung mga mani, walnuts 'no, yung mga isda, mga salmon na may omega-3 'no, yung narinig niyo na 'yan. Tapos may mga pagkain din na rich in antioxidants 'no. So 'yan yung mga pagkain na usually na puwedeng i-recommend para ma-boost natin yung ating brain health kasi nakakatulong yun para mag-develop yung brain natin, para ma-minimize yung mga pamamaga or inflammation sa ating utak 'no, gaya rin ng ano, ng mga ibang organs natin. So, importante yun na yung ating diet talaga i-balanse 'no. At the same time, may mga pagkain na nakaka-damage 'no, processed foods, 'di ba, mga junk foods 'no, alcohol 'no, 'yan yung mga medyo gaya ng mga epekto niya sa ibang organs, gaya ng Mm. atay at saka sa puso, gano'n din ang epekto sa utak. Meron din siyang puwede rin siyang mag-cause ng mga brain damage 'no. Kaya importante kailangan na mabalanse yung ating dieta 'no. Okay. Yung pinag-uusapan natin yung mga pagkain na brain booster. Nabanggit nyo yung mani, yung Mm, walnuts, at may omega-3 pa. Di ba po? Sa pagkain ito ng isda. tama. Di ba po? Yung Tama po. salmon. Now, Hmm, mayroon kayong binabanggit na antioxidants na mga pagkain. mhm, mhm. Ano po kaya ito, So Doc? usually yan po yung mga berries 'no, yung mga Okay. strawberries, blueberries 'no. So may mga gano'ng klaseng pagkain 'no, tapos, kaakibat nun yung may mga pagkain na nakakapagbigay din ng mga yun nga, yung healthy fats 'no, yung mga, mani 'no, tapos green leafy vegetables 'no, may Mhm. mga ano din yan, may mga nutrients din siya na puwedeng makatulong sa pag-boost ng brain health natin. Okay. Parang nakakalimutan kasi natin ito, Doc. Ano po? Di Opo. ba? Honestly speaking, Miss Jackie, di ba? Parang nasi-set aside natin ito eh. Ang tinitingnan natin, what's Yes important, po. mabusog lang yung ating tiyan. Ah. Pero ito po ang binabanggit na brain booster. Brain booster ito, mga kasambahay. Pakinggan nyo ito. Ano po? Tapos sabi ni Doc, pwedeng mamaga ang utak Mm. kapag kaano po? Puwede siyang magkaroon ng Na, tinatawag natin na ano, yes. na, inflammation o yun, pamamaga. So, 'pag nagkakaroon tayo ng brain damage, namamaga talaga ang brain 'no, at puwede maging dahilan yun ng mga simptomas na yung mga neurological conditions, yun nga, yung memory lapses, Mhm. and then siyempre yung mas nakakatakot yung mga stroke, yung mga gano'ng mga klaseng Mhm. kondisyon 'no, na puwede talagang magkaroon ng ano, ng problema sa hinaharap 'no, Okay. in the So, future. Miss Jackie, as we go on with our discussion, mayroon naman nagsasabi, nako, yung exercise, that is also important. O sige, tingnan nga natin. We're talking about brain health. Okay, Yes. dito. O ano naman ang epekto nito doon sa ating katawan, sa ating brain? Ano yung regular exercise para sa utak? At Mhm. paano naman ito nakakatulong? Mm. Doc, Yes po. Mark. So, 'pag Mark. tayo po ay nag-e-exercise, siyempre yung daloy ho ng dugo or yung blood flow sa katawan nag-i-improve 'no. Ang utak natin, ng brain, gumagamit yan ng mga 20% ng energy ng katawan. Kailangan din yan ng blood flow, kailangan ng tamang daloy ng dugo. So, 'pag tayo po ay nag-e-exercise, nabo-boost natin yung pag-flow ng blood, mas nagkakaroon ng magandang daloy papunta sa utak. And then if you have more blood flow, you have more oxygen in the brain, Mhm. and that will make your brain function better, no? So, very important. See the importance of exercise. Okay, so ibig sabihin, hindi Mhm. talaga ito dapat alisin Tama. kasi nakita ko at narinig ko doon sa paliwanag ni Doc, mga kasambahay, yung napaka-importanteng role nito doon sa ating utak. Ayan, takatandaan nyo yan. Baka nakakalimot na kayo. Importante ito. Ayan. Alam ko, mayroon pang gusto isunod si Miss Jackie. Importante din ito itatanong mo. Alam mo ko, Miss Jackie. Bukod naman po sa pag-exercise no, ano po ang makakatulong rin po sa brain health? Puwede natin siguro pag-usapan yung pagtulog. Yun po, Mhm. Doc Mark. Okay. So, nabanggit na yung kanina yung healthy diet, yung exercise 'no, and then isa sa pinakaimportanteng, paraan to maintain, mapanatili ang ating brain health is sleep 'no. So, ang kadalasang sinasabi ko yung pagtulog
parang computer yan eh. Yan yung paraan para i-reset mo o i-off po yung computer mo para kinabukasan bagong-bago o fresh na fresh. So, kung wala kang tulog, ibig sabihin kinabukasan, hindi pa fresh yung utak mo, no? Hindi siya clear sa mga kung ano man yung toxins, no, na napunta sa utak, no, at hindi rin masyadong makakaano yun ang mangyayari pag nangyari yon. Kinabukasan, syempre, medyo meron tayong mga concentration problems, focusing problems, no. So very important is we get not just sleep but quality sleep. Usually ang ganun mga 7 to 9 hours every night, ideally, no? Tapos kailangan consistent din po. Hindi pwedeng ngayon tulog ako ng alas 8, bukas alas 2 ng madaling araw, paiba-iba, no? So kailangan consistent let's say every 10 o'clock, every night, ganun talaga. Kasi that's good quality sleep. So very important po 'yun. Yung paghalimbawa niya, Miss Jackie, para sa computer, kailangan i-off mo. Tama. Ayan, i-off mo yan para at least, pag in-off mo yung computer mo, magre-restart ulit yan. Correct. Okay. Fresh na fresh siya. Fresh na fresh. Now, kung hindi, okay, may problema. Okay, now you may mention about the 7 to 9 hours. Did you mention that, Doc? Tama ba yung pagkarinig ko? Mayroon din ako narinig na ito daw po yung pagkakataon na nililinis nila yung metabolic waste. Can you explain to us what is this metabolic waste? Okay. So, kasi ang ating katawan, meron siyang mga, ang tawag natin is yung lymphatic system, no? Sa brain, merong glymphatic system. So, medyo technical lang yung term, pero yun yung mga parang, yung mga waste products ng ating, ng utak sa pang-araw-araw na pag-function niya, yung connection ng mga ugat, no? So para siyang janitor na nililinis natin yung yung mga dumi sa utak, no. At sila ay gumagana pag tayo po ay tulog. So when we have good quality sleep. So kung wala tayong tulog, hindi nalilinis ang tama at kinabukasan syempre maiipon siya, magkakaroon tayo ng mga problema, no? Okay. Pero Doc, kung sinasabi niyo consistently, like for example, hindi alam mo natulog ka ngayon 7 to 9 hours. Pero the following day ay walang ganon. Hindi the same time. Yes. Dapat ang sinasabi nyo, pare-parehas na oras. Ideally. Kasi pag naiba yan, magkakaproblema naman tayo sa sleep rhythm, no? So yan yung magkakaroon tayo ng mga insomnia sa mga susunod kasi nga yung brain natin parang parang switch yan, may on tsaka may off, may timer yan. Pag iniba mo yung oras, maguguluhan din yan. Bakit ganitong oras gising ka pa? Dapat tulog ka na. So kailangan para maiwasan yon, kailangan consistent din yung ating sleep pattern. So sleep rhythm po ang tawag doon.